Mahimbing ang tulog ng dalagita nang biglang alisin ng tatay niya ang kumot. Tinangka niyang bumangon pero hinablot siya sa buhok. Kinabukasan ay parang wala lang nangyari, nakangiti at masiglang binati siya ng tatay niya. Tiningnan lang niya ito ng masama, nilaktawan ng agahan, at galit na lumabas ng bahay. Naguluhan ng ama, pero hindi na lang ito pinansin. Doon na nagsimulang maging kakaiba ang lahat nang biglang magalit ang ina nilang karaniwang mahinahon. Malakas niyang tinatadtad ang gulay na para bang galit siya sa pagkain. Akala nila bad mood lang ito. Hanggang sa oras ng kainan, para siyang gutom na demonyo sa paglamon ng pagkain. Kumain ang anak na lalaki pero agad din itong iniluwag dahil sobrang alat ng lasa. Pero wala pa ring pake si nanay. Itinulak niya ang plato sa anak at pinipilit itong ubusin. Agad namang kumilos ang nag-aalalang ama. Hindi mo kailangang kainin kung ayaw mo, sabi nito. Doon na tuluyang sumabog si nanay. Pasigaw siyang nagwala hanggang sa mapaiyak ang bata. Tumigil ang lahat at nanigas ang buong pamilya. Kailan pa naging ganito si nanay? Ito na marahil ang isa sa pinaka-nakakakilabot na Korean horror film na napanood ko. Lahat ay nagsimula nang lumipat ang isang pamilya sa bagong bahay, dala-dala ang isang masamang nilalang. Isang pamilyang dati puno ng pagmamahalan na sa di malamang dahilan ay naging mga halimaw, nagpapatayan sa gitna ng kabaliwan. Binasag ng pelikula ang mga box office record, umani ng mahigit 10 bilyong won dahil sa intense na kwento, nakakagulat na mga twist, at isang ending na tiyak hahabulin ka maging sa iyong panaginip. Mula sa unang eksena pa lang, ramdam mo na ang takot. Sa makabagong Korea, may isang demonyo na nambibiktima ng mga inosenteng kaluluwa. Ang pinakahuling biktima nito ay isang batang babae. Bumibigkas ang pari ng banal na kasulatan habang sinasabuyan ang babae ng holy water. Sumisigaw ang babae sa tindi ng hapdi sa oras na dumikit ang tubig sa kanya. Nagmakaawa siya pero hindi nagpapaluko ang pari. Alam niyang ang demonyo lang ang nagsasalita. Habang nagpapatuloy ang exorcism, nagsimula na siyang magsuka ng dugo, at doon na lumantad ang tunay na anyo ng demonyo. Ayaw pa rin itong lisanin ang katawan ng babae ngunit hindi rin naman natitinag ang pari. Kinuha niya ang pulbos na pang-exorcism, pinahid ito sa noo at ipinagduldulan ng krus sa kanyang dibdib. Isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang bibig. Desperado na ang demonyo kaya gumawa ito ng huling hakbang. Minanipula nito ang ina ng babae, na sa sobrang panik ay sumugod sa kwarto kaya nabagsak ang salamin ng exorcism na nagsisilbing holy barrier dahilan para magkaroon ng pagkakataon ang demonyo na makatakas. Pagharap ng pari, nakita niya ang babae na nakaupo na ngayon sa bintana. Alam niyang wala na siyang kontrol at huli na ang lahat. Sumugod siya at hinawakan ang kamay ng babae sa tamang oras. Nagbitaw ang demonyo ng nakakakilabot na banta. Hindi lang ang bata ang puntirya nito, kundi pati ang buong pamilya ng pari. Pagkatapos, sumigaw ito ng sobrang taas at matinis na sigaw, at kinagat ng madiin ang pulso ng pari. Sa sobrang sakit ay nabitawan niya ang babae at bumagsak sa matulis na bakal sa ibaba. Ang mga residente, na walang kaalaman sa exorcism, ay agad siyang inakusahan ng pagpatay sa pagkabigong iligtas ang babae. Wala na siyang nagawa kundi talikuran ang pagiging pari. Tuluyang iniwan ang kanyang banal na tungkulin. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa pagputok ng iskandalo, maging ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ganggo at ang pamilya nito ay nadamay rin. Lumipat sila sa ibang lugar, umaasang makapagsimula muli. Ang hindi nila alam, sinundan sila ng demonyo at sila na ang susunod na biktima nito. Ilang araw lang matapos lumipat sa bagong bahay, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Sa umaga, normal ang lahat. Pero tuwing gabi, may naririnig silang tunog ng hinihiwang karne na galing sa kabilang bahay. Hindi na makatulog sa kaba ang asawa niyang si Myungjo. Sisigawan na sana ni Ganggo sa bintana ang kapitbahay, pero dahil bagong salta lang sila at ayaw makipag-away ng kanyang asawa, pinabayaan na lang nila ito. Ngunit kinabukasan, naging mas malala ang lahat. May nakasabit na bangkay ng hayop sa labas ng bintana, nababahid ng dugo.
Ikinatakot ito ng mga anak kung saan nawalan pa nga ng malay si Hyunjo. Sinugod nila siya sa ospital at sinabi ng doktor na wala naman itong pisikal na pinsala. Pauwi na sila mula ospital nang biglang may moving truck sa gitna ng kalsada na nakaharang sa kanilang daraanan. Ang mas malala pa, nadaganan pa nito ang isa sa kanilang upuan sa labas. Si Ganggo, na karaniwang mahinahon, ay napuno na at agad pumunta sa bahay ng kapitbahay. Pero pagpasok niya sa bakuran, napahinto siya sa nakita. Nagkalat ang mga bangkay ng hayop. Halos hindi niya matiis ang masangsang na amoy na nanggagaling sa nabubulok na laman at dugo. Sa kabila ng labis na takot, kumatok si Ganggo sa pinto pero walang sumasagot. Ang mas kakaiba pa ay hindi nakalak ang pinto. Maingat siyang pumasok at ang nakita niya ay halos ikasuka niya. May mga bakas ng dugo sa sahig, napakalagkit at basang-basa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang tumingala siya. Hindi mabilang na bangkay ng hayop ang nakasabit sa kisame, parang mga kakilakilabot na palamuti. Nanatiling nakatayo si Ganggo at natigilan sa takot. Bigla na lang lumitaw ang kapitbahay sa likuran niya na nakatitig ng masama. Ang creepy at mayabang nitong aura ay nagbigay ng kaba kay Ganggo. Hindi siya naglakas loob na lakasan ang boses niya. Mahina niyang inilahad ang kanyang reklamo at agad na umalis. Pero nung gabing yun, bumalik ang walang humpay na tunog ng pagkatay ng karne, mas malakas pa kaysa dati. Hindi na ito kinaya ni Ganggo kaya tumawag na siya ng pulis. Pero pagdating ng mga pulis, biglang nag-iba ang pag-uugali ng kapitbahay. Naging sobrang mapagpakumbaba nito, yumuyukot humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Sa presensya ng mga pulis, nagkalakas loob si Ganggo na magsalita. Hinarap niya ang kapitbahay at tinawag itong pakitang tao. Inakusahan niya itong pumapatay ng mga hayop at hiniling na halughugin ng mga pulis ang bahay niya. Pero laking gulat ni Ganggo nang makitang malinis na ang bakuran at wala na ang mga bangkay. At dahil sa malakas na ulan ay nawala na rin ang lahat ng bakas ng dugo. Hindi alam ni Ganggo, ang lahat ng ito ay isang demonyong ilusyon lamang. Sa loob ng bahay, walang kahit anong dumi. Walang mantsa, walang kahit anong amoy ng dugo, walang kahit anong palatandaan ng kanyang nakita kanina. Pilit niyang ipinaliwanag sa mga pulis ang kanyang nasaksihan, pero he is to believe kaya hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Samantala, nakatitig lamang ang kapitbahay sa kanya na may sinister smile bago ito umalis. Kinabukasan, nagsimulang may mga kakaibang nangyayari sa bahay ni Ganggo. Hating gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang anak na si Hyunjo, biglang hinila ang kumot niya. Akala niya ay panibagong kalokohan lang ito ng nakababata niyang kapatid. Umupo siya para silipin. Pero laking gulat niya, ang tatay niya ang nakatayo sa gilid ng kama, nakatitig sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Nakaramdam ng matinding kaba si Hyunjo. At pagkatapos, dahan-dahang tinitigan ni Ganggo ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Sa sobrang takot, hindi siya makagalaw. Buti na lang, wala na siyang ibang ginawa. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nakangiti si Ganggo, nagbibiro na parang normal lang ang lahat. Pero sa kalooban ni Hyunjo, hindi siya mapakali. Kaya hindi niya ito pinansin kahit kaunti. At lalong naging mas kakaiba ang mga pangyayari. Ang ina nilang dati malambing at mahinahon, ay naging mainitan ng ulo at agresibo. Habang kumakain ng almusal, nilantakan niya ang pagkain na parang bastos, magulo, at sobrang takaw. Nang makita ng anak na masayang kumakain ang kanyang ina, kumuha siya ng isang malaking subo pero nang matikman, sobrang alat ng pagkain kaya iniluwa niya ito. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nagsiksik ng pagkain sa bibig ang ina, parang isang gutom na halimaw. At sa kanya ginawa ang isang bagay na tunay na nakakakilabot, ipinilit niyang kainin ng anak ang mga tira-tira direkta mula sa kanyang bibig. Kinagabihan, pag-uwi ni Ganggo mula sa trabaho, umupo siya para kausapin ang kanyang asawa. Pero nang banggitin niya ang insidente sa almusal, mukhang litong-lito ang babae. Sabi nito, umalis daw siya ng maaga noong umaga na yon at hindi man lang naghanda ng almusal. Akala ni Ganggo ay iniiwasan lang ng asawa ang usapan kaya hindi na niya pinilit pa. Ang hindi niya alam, nagsasabi ng totoo ang asawa niya. At ang kanilang pamilyang 5 ay hindi na nag-iisa sa bahay. Kinagabihan,
Naliligo si Sunwoo, ang panganay na anak na babae, nang maramdaman niyang parang may nanonood sa kanya. Pinunasan niya ang singaw sa salamin at halos mapasigaw sa takot. Sa likod ng salamin ay nakatayo si Hyunjo. Walang emosyon ang mukha, nakatingin lang ng kakaiba. Akala ni Sunwoo ay pinaprank lang siya nito kaya agad niya itong kinumpronta. Pero nanumpa si Hyunjo na nasa kwarto lang siya buong oras. Bago pa makapagtanong si Sunwoo, hinila siya ni Hyunjo sa tabi at inamin ang nangyari noong nakaraang gabi. Ikinwento niya ang kakaibang ginawa sa kanya ni Papa. Nag-alinlangan si Sunwoo na maniwala. Inisip niya na marahil masamang panaginip lang ang naranasan ng kapatid. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumungad sa kwarto ang kanilang ama. Walang sabi-sabi, kinuha nito ang cutter mula sa mesa at sumugod sa kanila. Sa gulat, itinulak siya ni Sunwoo at hinila ang kapatid papunta sa pinto. Pero biglang nasa harapan na nila agad ang kanilang ama na para bang nag-teleport. Pagkatapos ay tinaas niya ang martilyo, handang basagin ang bungo ni Sunwoo. Sa sandaling iyon, tumalon si Hyunjo at pinalo siya ng kawali. At noong tila wala ng pag-asa, narinig nila ang boses ng totoo nilang ama, tumatawag mula sa ibaba. Natigilan ang lalaking nasa harap nila pagkatapos ay biglang naglaho. Sakto namang dumating si Ganggo paakyat ng hagdan ngunit napansin niyang takot na takot ang dalawang magkapatid. Hindi na nila alam kung alin ang tunay na ama nila. Kasabay noon, biglang lumitaw ang kanilang ina. Pinulot niya ang martilyo mula sa sahig at walang sabi-sabi, iwinasiwas ito kay Ganggo. Niyakap ni Ganggo ang mga anak at prinotektahan sila. Pero ang asawa niya na parang sinapian ay umatake na parang gustong-gusto silang patayin. Pinanood siya ni Ganggo na pumasok sa isang silid. Pero sa mismong segundo ring iyon, dumating ang totoong si Myungjo. Binuksan niya ang pinto para tingnan, pero ang mabangis na anyo ng kanyang asawa ay naglaho na naman. Doon lang napagtanto ni Ganggo na may hindi banal na nilalang na pumasok sa kanilang tahanan. At halos sigurado siyang may kinalaman ito sa kakaibang kapitbahay. Dahil sa takot para sa kanyang pamilya, agad siyang tumawag sa nakababatang kapatid para humingi ng tulong. Si Jungso, na dating pari, ay alam na agad ang nangyayari. Bumalik ang demonyo para maghiganti. Pumunta siya sa bahay ng kapitbahay upang magsiyasat. Ngunit paglapit pa lang niya, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Isang palatandaan na malapit lang ang demonyo sa kanya. Sa loob ng bahay, may madilim na natuklasan si Jungsu. Ang binatang dati nakatira roon ay isa na ngayong nabubulok na bangkay. 미치만 너 같은 게 뭐였어? Kahit si Jungso, nabatikan na sa pagpaalis ng masasamang espiritu, ay nakaramdam ng matinding takot. Upang maprotektahan ng pamilya, iminungkahi niyang matulog silang lahat sa iisang kwarto sa gabing iyon upang hindi sila mapatay ng demonyo isa-isa. Ngunit pagsapit ng hating gabi, bumangon ang bunsong anak upang pumunta sa banyo. At doon umatake ang demonyo sa itsura ng bunsong lalaki. May hawak itong maliit na kutsilyo at tahimik na pumasok sa kwarto. Ang una nitong target ay si Jungsu mismo. Ngunit si Jungsu ay protektado ng maraming banal na basbas kaya hindi siya kayang saktan ng demonyo. Napagtanto ni Jungsu na may kakayahan ng demonyo na magbago ng anyo at magkunwaring miyembro ng pamilya. Sa sobrang delikado ng sitwasyon, alam niyang kailangan niya ng tulong. Nagdesisyon siyang tawagan ang kanyang guro, isang matandang pari na pumayag na lumipad mula Europa upang tumulong sa exorcism. Kinabukasan, naghanda si Jungsu upang sunduin ito sa paliparan. Bago umalis, binigyan niya ng babala ang kanyang kapatid. Bantayan mong mabuti si Sunwoo. Kagabi, hinaluan ko ng holy water ang lahat ng inuming baso. Ngayong umaga, siya lang ang hindi uminom. Ibig sabihin, na kay Sunwoo ang demonyo.
Nagmadaling pumunta si Jungsu sa paliparan at matagumpay na nasundo ang kanyang guro. Agad silang tumungo sa bahay ni Ganggo. Ngunit habang nasa biyahe, biglang dumagsa ang napakaraming uwak na buong lakas na bumangga sa kanilang sasakyan. Lumihis sa kalsada ang sasakyan at nahulog sa matarik na bangin. Walang nakakaalam kung silang lahat ba ay buhay o patay. Samantala sa bahay, nagsimula na ang pamamaslang ng demonyo. Pumunta si Hyunjo sa imbakan, desperadong maghanap ng krus para proteksyon. Biglang narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na tinatawag siya mula sa likuran. Bago pa siya makalingon, may di nakikitang puwersang humila sa kanya at dinala siya diretso sa pugon. Samantala sa sala, wala pa ring alam si Ganggo. Nakapokus lang siya sa kanyang panganay na anak na si Sunwoo at pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ngunit biglang nagpumilit si Sunwoo na lumabas para hanapin ang kanyang kapatid. Agad niyang naalala ang babala ni Jungsu na huwag hayaang lumabas ng bahay si Sunwoo, kaya walang pag-aalinlangang kumilos si Ganggo kung saan pinatumban niya ito at mahigpit na itinali sa kama. Ngunit hindi niya alam, may mas malaking panganib pa ang paparating. Sa mga sandaling iyon ay bumalik si Jungsu, basang-basa ng dugo at mag-isang dumating. Sa ekspresyon ng kanyang mukha, malinaw na hindi nakaligtas ang kanyang guro at mga kasamahan sa aksidente. Wala nang oras para magpaliwanag. Agad nagsimulang maghanda si Jungsu para sa exorcism. Binigyan niya ng huling babala ang mag-asawa. Ang demonyong ito ay eksperto sa panlilinlang. Maaaring umiyak ito, maaaring magmakaawa, maaaring magmukhang anak ninyo. Pero ano man ang mangyari, huwag ninyong ihinto ang ritual. Kapag ginawa nyo ito, wala nang makakaligtas sa inyo. Pagkatapos ay sinimulan na ang ritual. Binuhusan ni Jungsu ng banal na tubig ang katawan ni Sunwoo, at sinimulang hampasin siya ng bigkis ng mga sagradong sanga. Walang magawa si Sunwoo at napasigaw na lang sa matinding sakit, na parabang may demonyong pinupunit mula sa kanyang kaluluwa. Pero isa lamang pala itong kasinungalingan. Dahil ang tunay na Jungsu ay nasa eksena pa rin ng aksidente sa sasakyan, naghihintay ng saklolo. Ang paring nagsasagawa ng ritual, ay ang demonyo pala mismo. Si Sunwoo ay nakahiga sa kama, halos hindi na humihinga, bogbog at duguan ang katawan. Hindi na kinaya ng kanyang ina ang lahat. Umiiyak, tumakbo siya para pigilan ang ritual. Pero dahil sa kanyang ginawa ay nasira ang tiwala sa kanya ni Ganggo. Tinitigan niya ang kanyang asawa at bigla na lang isang nakakatakot na bulong ang pumasok sa isip niya, at buong akala na ang demonyo ay lumipat sa kanyang asawa. Nang hindi nag-iisip, hinablot niya ito sa buhok at binangga ang ulo sa pader. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ng demonyo ang kanyang baluktot na tuwa. Tumitig siya kay Ganggo na may malamig na ngiti at puno ng tagumpay. Pinatumba niya si Ganggo at naghanda ng patayin. Ngunit bago pa man dumating ang kamatayan, isang sipi mula sa Biblia ang umalingaw-ngaw sa tainga ng demonyo, kung saan dumating na ang totoong si Jungsu. Sa isang iglap, naging usok na itim ang demonyo at nagsimulang maglaho. Narinig nila ang iyak ng bunsong anak na lalaki sa imbakan kaya nagmadali silang tumakbo doon. Ngunit pagdating nila, nakita nila ang sunog na katawan ni Hyunjo sa pugon. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Sunwoo na puno ng gallows sa katawan. Bilang ama, nilamon ng matinding guilt si Ganggo. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Sunwoo at sinisisi ang sarili. Nang tila magkalapit na ang mag-ama sa yakapan ng sakit at pagsisisi, biglang natunugan ni Jungsu ang panlilinlang ng demonyo kaya agad niyang ipinakita ang isang tansong salamin at pinilit itong ibunyag ang tunay na anyo ng demonyo. Kinalaban ng pari ang demonyo sa isang spiritual battle, ngunit laking gulat niya dahil nakarating na sa nakakatakot na antas ng kapangyarihan ng demonyo kung saan hindi na tumatalab ang ritual ni Jungsu at nagsimula pa itong bumigkas ng mga bersikulo sa Biblia gaya ng pari. In nomine Domini Iesu Christi Usse Salvator inimon enimon Nemicus Siseto resistere potestis Kimini Tiberton Nemo vobis sunquam nocebit. Sinamantala ng demonyo ang pagkakataon para sunggaban ang pari at mabilis na nalupig.
Sa kabutihang palad, nakahanap ng holy water si Ganggo at ibinuhos ito sa demonyo, dahilan para ito ay mabalisa sa sakit. Nagkaroon ng pagkakataon ng pari para makarecover. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng demonyo kaya sa puntong ito, gumawa siya ng matapang na desisyon. Implete dutere! 삼촌 나 너무 아프단 말이야. Inalis niya ang krus sa kanyang leeg, nanalangin sa Panginoon, at nangakong ikukulong ang kaluluwa ng demonyo sa sarili niyang katawan, isang desperado ngunit kinakailangang hakbang. Naging makapal na itim na usok ang demonyo. Pumasok ito kay Jungsu at sinapian siya. Ngunit dahil hindi ordinaryong tao si Jungsu, hindi basta-basta makuha ng demonyo ang kanyang ulirat kung saan si Jungsu pa rin ang may kontrol sa sariling katawan. Alam niya kung ano ang kailangang gawin. Handa siyang isakripisyo ang sarili at isama ang demonyo sa kanyang kamatayan. Nakiusap siya kay Ganggo na itarak ang krus sa kanyang puso. Ngunit hindi magawang saktan ni Ganggo ang kanyang kapatid. May emosyonal pang ang eksena sa pagitan nila pero para paikliin ang kwento ay laktawan na natin iyon. Sa huling eksena ay tuluyan ng nawasak ang demonyo. At dito na nagtatapos ang pelikula.